Ngayong hapon, suglit sa inyong tanan, mga minahal nga magkaigsunan. O nga, salamat sa Diyos. Nakahimo tas pagdangat meaning kurasa niya posible nga unya ani nanam pimapukaw at apik ani abtan kita magas dosi ha sulti patala ron dili maayo pero ganiha usara ba ka topic ng gisulutan pero naduha mi gid ni since pwede dili lang ko mubutang og period basta nga ako mainggyud ko nga naa na ko'y matawo ani nga topic di na maayo na ha di na maayo daw. Ha? Hindi naman yung daghana lang minsay. Wala namin kuhan po. Ganiha, usara lang yun ang atong isgutan na duha lang yun. So, ako, i-open na lang nako kung una-una daan sa posibilidad. Nga mahitabo. Oo, nga, kada pa posibilidad bro naman. No? Kaya basin ba yan karon discuss na kung na po may mahunahuna ang topic. Oo. Kaya kamo may nakahunahuna ng topic ka. No? Mga kaigsunan, salamat kayo sa presentasyon. Nga no bitaw nga niingon ko kaganiha nga maminaw ta sa ilaha kay di ba niangkon sila ganiha nga pinuod sila sa Seventh-day Adventist. Mangutana ko ninyo karon. Kadto ba nga lecture pagtulunan sa Seventh-day Adventist o dili? Oh. Tanaw na ko ron ha. Kay gumayon kay pagtulunan sa Seventh-day Adventist, tinupod gipaagi sa mga pioneers, tama? Sa di pa ko mo-discuss o kung sa bagay 104,000. Kung ang gisulti sa mga pioneers, dili ganit parehas atong inyong nadungog sa karon. Kamo na'y bahala magbalanse o connected ba gyud sila sa Seventh-day Adventist. Kay tanawan ninyo og kinsa karon ang tinuod nga connected sa Seventh-day Adventist. Kung kadto nga presentasyon, mao ba to'y gituhuan sa mga karaan nga mga Seventh-day Adventist. Kay di man kumutuo nga mo nganta karon nga ako ang tinuod nga Seventh-day Adventist nga lahi tas karaan, di ba tay ikaw nga kung pangutanon? Kung pananglitan ako, nagtuo ko nga, tinuod ko nga subano, kaila ko sa among karaan. Kung sa gituhuan sa among kakaraanan, mauna ang ako ang katong gitawag o source, kung diin ko gikan. Musulti gani kog lahi sa inyo, na muangkon kung tinuod kong subano sa inyong kasulti sa ako. O, kita ninyo mga kaisunan. Tanaw na to hapon sa baruganan sa karaan, mahitungod sa 144,000 og sa dakong kanon. May upat ba kahutong sa mga luwasonon? Wala ba? Mahibaga na to. O kung sa'y baruganan sa karaan. Ngayon ang Revelation mo, ihapon nga teksto gigamit kaganiha. Revelation chapter, i-resume na ang time. Dunay, upat ka anghel na naghawid sa upat ka kanto sa yuta. Revelation 7. Unya, dunay usa ka anghel nga gikan sa sidlakan, not literally nga gikan gyud sa sidlakan pero sumala sa mga pioneer sa Seventh-day Adventist from the sun rising, meaning ang iyahang pagtumaw nagsugod sa mild nga kahayag ngadto sa nagkandan-ag nga kahayag. Iyang gisinggitan ang upat ka manulunda nga naghawid sa upat ka kanto sa yuta nga ayaw sa ninyong dagmali ang yuta, hangtod nga ang alagad sa Dios kapatikan diha sa ilang mga agtang. O ang nadungog pila pinatikan 154,000. Unsa may gisulti sa mga pioneers about ani? Ingon si Ellen G. White. Then I then saw the third angel. Said my accompanying angel, fearful is his work, awful is his mission. He is the angel that is to select the wheat from the tares and seal or bind the wheat for the heavenly garner. This thing should engross the whole mind, the whole attention. Kinsa kuno ning trabaho ang pagpatik? Isang trabaho ni third angel. Human sa third angel, napabailaing musunod? Volume 5 sa Testimonies 206 o 207. This is the last message, there are no more to follow. Muna'y baruganan sa Seventh-day Adventist. So, human sa trabaho sa third angel, napay musunod na magpatik-sad. Naman, ato na dunggan kanya, naman. Kaya ang 144,000 sa church raman, lahi man to sa mga nagkaong baboy.
Mao ba na ang original nga baruganan sa Adventist katong ganihan na dunggan nato? Third angel man kay igsunan. Marao. Review and Herald, Volume 1, page 11, for present truth, September 1849. We have but little space of time left to work for God. Nothing should be too dear to sacrifice for the salvation of the scattered and from the torn flock of Jesus. We must work while the day lasts, for when the dark night of trouble and anguish comes. Gisgutan din yung makaisunan, nga doon natay panahon nga pahimuslan tungod kay mubok na nakaayo, kay kung matapos ang trabaho ni Jesus Christ sa most holy place, wala na ilaing kahigayunan pa na ihatag sa bisan kinsa. Mabasa niya na. Dila na ko hukdan. Sunod. Unsay gingon ni Joseph Bates? Ha? Kaganihan, nadungog na to nga ang 144,000 pulos ra gyud. Unsa? Buhi. Normal na puros buhi dito sa langit, alang magnaipatay dadtong langit. Wala. Ang pangutana lang, kanus-a sila buhi. Kay pagkabasa na to buhi sila tanan, normal na kay sa langit wa may dadong patay. Pero wala ba gyud niagi nila kamatayon unya gibanhaw kay aron mahimong buhi. Na now all Advent believers that have and do participate in the Advent messages as given in Revelation 14. Ano sa mga Revelation 14? Sealing of the 144,000. Love and keep this covenant with God, and especially Holy Sabbath in this covenant. This is a part of the 144,000 now to be sealed. Kadtong nakatake part sa pagdala sa mensahe sa Advent message nga gidala sa manulunda sa Revelation 14:6 to 13. Kabahin sila sa 144,000 dili. Kabahin because they are sealed. Muna kiingon sa atong pioneer. Amo to diin to gikan tong ilang gidiscuss ganiha kay dili man to gisultis pioneer. Mo ni gisulti sa atong karaan nga di man kumutuo man kay suunan nga mas kita pay naay kahayag karon kay sa atong pioneer. Tama? Nasabtan ninyo atong karaan na to ba? Wala na pulos og dili na ta di ta maminaw sa gisulti sa atong makakaraanan kay sila may naka-establish ni ining maong doktrina dili man kita. Mga kaigsoon, katong tanang gibasa nga teksto kaganiha, wala man gud to gibahin-bahin sa Ginoo. Mo bitong puros kama ang gigamit, dili period. Dili pod semicolon or colon. Tama ba? Tama. Mga karakteristik nga naghulagway sa usa. One sentence ba? Gibutangan lag mga kama. Ang problema na to, gibulag-bulag mo na to, lahi ni. Lahi po na eh. Kaya na may kama, lahi ni. O, problema ta makaigsunan. Tama? So, kung magisgot ang karaang Adventista, magisgot ang tinukod ang Adventista, dapat nagtuo ta sa gisulti sa atong karaan. Okay, masa pag-iyon. The other part are those who do not yet so well understand the Advent doctrine but are endeavoring to serve God with their whole hearts and are willing and will receive this covenant and Sabbath as soon as they hear it explained. This will constitute the 144,000 now to be sealed with the seal of the living God, which sealing will bear them through this time of trouble. A seal of the living God, pages 61 and 62. Paano sa pioneers, ha? Di ba? Brother Nide, di ba? Di ba? Kasi na ko na. Name Ana brother sa SOP. Di, libro ni pioneer, sister. Dili SOP. O dili ni siya SOP, libro ni sa pioneer. O, SDA ni sila. Muna karaan yung SDA. Sila yung nagporma sa mga doktrina sa SDA. Okay? Ya, sila yung nagporma. Okay. Kung sa gingon is in Haskell. Karaan niya po sa SDA. Dili man ni madala sister og dili ikabahin. Di ba? We have to see the history. Ganihan, nagisgot ang history. Dili man ni pwedeng ibulag nito sa history. Okay, bisag pumuntahan ako sa inyo, kanus ana na founded ng inyong i-explain as a part sa atong doktrina, di nyo na ma-explain. Kaya wala man asukad ni exist sa ako, ingon nga iglesia, Adventista. Pumita na yung ko kaganiha, tama din ang ingon ni Pastor Bagnol o ni Maning Tipan dito sa Bayugan. Naagid ay nakasunod sa grupo sa SDA, nga ni Angkong SDA, pero dili tinuod SDA. Mo bitang gihulatan lagi na kung mo explain sila kay ingon magid sila ganihan tinuod sila SDA.
Pero ang ilang gilecture, dili man to baruganan sa SDA. Ambot og diin tugikan. Bantayanan, tama ang giyon ni Pastor Magnon na magbantay gud ang mga SDA kinasudlan gid ay sila og dili tinuod ng SDA. Okay? So at least confirm na to karon. Naghulat nang gyud ko ganiha, mo bitong ialaw ko nga sila sa ibo explain kung tinuod ba. Ani pagitaron. Sama sa batong loko, sa batong mga tron ganiha. Upat ka klaseng trono. Dunay locomotive. Wala man locomotive na trono nga persona. Amo kabasa man. Nay locomotive na trono. Na, problema tan nga na persona. Kay usahay gidawat nato ning mabasa. Adi nato dawato ning gisulat sa pioneer pero dawato nato tong explanation natong way mabasa. Gikan sa atong libro sa SDA sa pioneer. Mao na problema karon. So kini sunod, Uriah Smith, editor of the Review and Herald Publishing. Isa yang giingon, those who die kanipatay gyud eh. Those who die after having become identified with the third angel's message are evidently numbered as a part of the 144,000. Uy, uy. Munay baruganan sa atong karaan. Kung karon mo ingon ko panalitan nga walay lagot tong namatay, o dili ko tinuod nga 70 Adventist. Zapa. For this message is the same as the sealing message of Revelation 7. O hisgutan ka ganyan, Revelation 7. And by that message, only 144,000 were sealed. Ni anang mensahe, pila ra gipatikan. Ngano bitaw sa early writings, ni ang Sister White. Only the 144,000 can enter this place. And we shouted, sito ba ni Sister White? Hallelujah. Ingon din ang ibang, lahat man ang among, lahat man ang need. Ako, depende. Pero imo nang basahon, sinonim na sila. Wato ka, drama. Among ugwid, sinonim na. Sa English pa tama ba na ayos? Sinonim. Istilang mo ka yung PC. Okay. Sinonim na sila. Kunya, na yun dito. Ingat mas Sister White ka, hindi na kumabalik sa kalibutan. Isa, dili pa po. Pero kung matinod-anon ka, makaunsa siya, makasunod dili. Okay. Oh, only 144,000 got enter this place. Anong makasunod man siya? Na only raman. Kung di pa siya part. Bisag daugon pa nato nas among odwid, gisaaran sa kasunod siya. Kunya kay only man. Oh. Siyempre kaya na kay sunan. Gitawag na siya logic, correct reasoning. Correct form of reasoning. Padayon ta. They die in the Lord and hence are counted as sealed. Patay sila, pero counted, gid sila napatikan. Kanukoy, basta buwag ka mapatikin. For they will be saved. But the message result in the sealing of only 144,000. Therefore, this must be included in that number. Kanang included in that number, say, nga sabta ni Joanna, walay labot o apel anang mong numero ha? Apel, naka-included man. Namatay ha, pero apel ni anang mong number. Kasi nagsulti ana, ang atong mga original na mga 70 Adventist. Ani ko sa sunod. Naghapa ka na diya makaisunod? Manawar ako ni. Ani ko ni James White. Di na sa kong to, di na kong mga to, James White. Kaya bana man ni Sister Ellen White. Kita din na. Ha? Kita din na si James. Bana ni Ellen White. Aba na? Hindi sila pareho teaching ba? Basig nagkakalaan na po na Asa ingon niya? Wali ron. Those who die under the third angel's message are part of the 144,000. Katong matay. Sino ingon? There are not 144,000 in addition to this, but this help make up that number. Kano sa may gibuhi ang 144,000? Panginawa, they are raised to mortal life shortly before Christ comes. Banhaon di itong tanang namatay nga membro sa 144,000 sa dili pa mo anhi si Kristo muna ining abot ni Kristo buhi silang tanan. Buhi ni siya way patay ani kay buhion man sila daan. Pero ni abi silang kamatayon. Sayo pa lang yung tagpatay buhi kay wa may dadon sa langit nga patay. Puro man buhi pero ni agig kamatayon. Sabi ko sa ito pag patay ang namatay nga
Basaw. Nali na ito magsulti kay nasigyan to na magkaigsunan ka naman yung tabaka na ipatay ana nga ba? Okay. Walay patay nga mga sa 144,000 kay buhion man sila tanan. Pero namatay. Pero ni Agi siya kamatayon. Tama? Okay. Ay, man i-explain nila. Mabasa sa Review and Herald, September 23, 1880. Nandira? Sunod nila. And are changed to immortality when Christ appears. So, tinigbanhaw nila, kung niangal na sila, dili ko no SOP. Huwag magulingon nga SOP na. Search magudunta niya. Oo, gani. Dili na ako ma-search kay dili na Oo. SOP. Dili na Dili ni siya. and white. Usbo na ko ha. Nag-ingon ko nga words of the pioneers. Wala pa mga ato niya na. Papa ko niya ito sa SOP. Wala pa. Samot. Basta words of the pioneers, ni nga naman, ang mga pioneers mo ay nagbuo sa atong doktrina, sa Adventista, dili kita. Tama? So, mo na ilang giingon. Nga ang 144,000, kadtong namatay ilalom sa ikatulong mensahe sa manulunda, bahin, kaparte sa 144,000. Dili sila dugang ni anang numero ha. Na? Apan sila maoy mutabang aron makumpleto ang maong numero. Sila banhawon ngadto sa may kamatayon nga kinabuhi sa dili pa moabot si Kristo. Ug usbon sila ngadto sa wala nay kamatayon sa dihang moabot na si Kristo. Klaro mo kaya ang explanation makaigsoon. Nganong ato pa yung tuison. Magalian bilang mo doon na ito. Dito na naman ito po 1 Corinto 15. Tinigabot ni Kristo, usbon sila, pero pagbanhaw nila, mortal gihapon sila. Okay? Subon, ani ko kang G.N. Lofboro. Uros ni mga karaan ha. Muni sila yung mga nagbuo sa atong doktrina. Mo bitaw mo ko sa inyo ha. Pagtuon mo sa Development of Adventist Doctrine na sa MVC, kung wala mo diri available nga libro, dito ninyo makita kinsay nagbuo sa mga doktrina. Unya, ang kadtong nabuo na to ka doktrina, mautoy original nato. Kung mulahi ta ato ni mo claim ta nga ako karon mo tinuod na di. Isud kay Motive foundation. Motive foundation ingon dali. If there is still a doubt of the resurrected Sabbath keepers being numbered with 144,000, consider the following from Sister White's words in 1909 at the General Conference in 1909. Elder Erwin had a stenographer accompany him in a call upon Sister White. He wished to ask her some questions and have an exact copy of the words of the questions and the replies. Among other questions was this. So si G.N. Lofboro nag-report siya nga sa meeting sa 1909, dunay usa ka tawo nga ginganlag si Elder Erwin nangutana ka Sister White mahitungod sa iyang baruganan sa 144. Unya, kumpleto yung kunong gi-record ang question apil ang tubag ni Sister White. Ang pangutana nag-ingon, will those who have died in the message be among the 144,000? Iyang gipangutana ni Elder Erwin. Si Lenjoy, katubang namatay ilalom sa mensahe, mahimo bang kabahin sa 144,000? Ang tubag. In reply, Sister White said, oh, yes. Those who have died in the faith will be among the 144,000. I am clear on that matter. These were the exact words of the questions and answers Brother Erwin permitted me to copy from his stenographer's book. So, ang tubag Sister White, yes. Sa dihang gipangutana ni Elder Erwin. Mana to sa no? Pero buhit na ni sa tanan Brother Osbonta. Naalay ni Angig kamatayon. Dili ta mo yung tanang dunay patay o buhi, kay wagi buhi, wagi patay dato langit. Pulos gyud sila buhi, inikabot ni Jesus Christ. Buhi gyud sila tanan. Ngano man, they are resurrected. Basahin niyo ang Great Controversy 637 to 642. Inikabot sa ikapito nga hampak, mulinog o kusog maabre ang maluganan. Kadtong nakadungog sa ikatulong balita sa manulunda, mubangon. Mauna sila diihon. Wa pa man si Kristo na ikapitong hampak. Di ba? Wa pa man. Mubangon sila sa ilang malungan. Katong nakadungog og third angel's message. Wala diingon nila, di pa matuntan nila.
they will be resurrected shortly before Christ comes. And will be changed into immortality when Christ appears. So, tinaw kayo mga kaigsunan. Karon, early writing space 15, ingon si Sister White, the living saints, 144,000 in number, knew and understand the voice, while the wicked thought it was thunder and an earthquake. So, kanusta ni mahitabo? Sa dihang ipahibalo na ang adlaw ug ang oras sa pag-abot ni Jesus. Kay gibanhaw naman sila daan sa dili pa moabot si Jesus. Kanusta sila buhi? Anang panahona, buhi sila tanan. 144,000 number. Sa bagay tingnan siya. Kanusta sila mabanhaw? Early writings page 16, there were mighty earthquake, the graves are opened, and the dead came up close with immortality. The 144,000 shouted, Hallelujah. So, tinibanhaw, shortly before Jesus comes, kinsa to siya mo shout og Hallelujah. 144,000. Ingon din hit. Umiyan na nato ni isgutan ni uban makaigsoon. Doon sa kaya ingon, those whom the Lamb will lead, Bible Commentary, Volume 7, 970. Those whom the Lamb will lead by the fountains of living waters, and from whose eyes He will wipe away all tears, will be those now receiving the knowledge and understanding revealed in the Bible, the Word of God. Let us strive with all the power that God has given us to be among the 144,000. Kung sa ko na itong paningkamutan, gamitan na po na ito buwid or among na lang sa, dito sa tawagan ito buwid. To be among the 144,000. Karon makaigsunan, ato na yung diskason, atong tan-aon, ganihan, naminaw to sa pioneers. Naminaw tong Sister White. Ato karong diskason, kung magkatugma ba ang gisulti sa pioneer o ni Sister White. Ganahan mo na? Sige. Anhita. Anhi ko. Anhi. The ceiling of the 144,000. Ato na ni gilaktod. Nabalalan ko lang sa kuntay na. Kailan na time lang? Revelation 7 verses 1 to 4 naghisgot nga dili usa buhian ang hangin. Hangtod asataman. Masiliwan. Meaning kung masiliwan na unsa ng hangin? Buhian na. Bot pasabot matapos na ang kasaysayan sa 140 basa. Kung tanong ka magkaisuman, naabay lahi para sa SDA. Naabay lahi para. Naabay lahi na. And now, ganin yung ang statement. Great controversy. Kung sa'y mahitabo, hinahinayan sa kanya. Sabi na. Dari na lang ka po sa ako ang tablet kay mas hayag. No? Sige ha? Great controversy. Kaya okay ra diha. Pero kining diri sa diha ba magbasa ko sa libro. Inay akong gusto nga emphasize sa mga kaigsunan nga direkta yun sa libro. Great Controversy 608. Pabinawan ninyo. As the storm approaches, sa diha kuno mag-aabot ang unos, a large class who have profess faith in the third angel's message but have not been sanctified through obedience to the truth abandon their position and join the ranks of the opposition. Kung sa giingon, sa dihang magabaga ang unos, kadtong pundok nga dako nga nagpakatumutuo sa ikatulong balita sa manulunda pero wala mabalaan pinaagi sa pagsunod sa kamatuoran, mubiya sa ilang baruganan ug muipon linyas kabato. Pila na lang dayon ka grupo, ganina upat man. Tama? Review and Herald, January 30, 1900. Last the events, 215. There can be only two classes. Doon na lang. Review and Herald, January 30, 1900. Last the events, 215. There can only be two classes. Each party is distinctly stamped
either with the seal of the living God or with the mark of the beast or his image. Asa, review on Herald. Review and Herald, January 30, 1900. Sa katapusan magkaisunan, pila na lang ka grupo? Duha. Unsay timailhan aning duha? Ulos na tatakan. Ang isa natatakan sa marka sa mananap nga mapintas, ang isa natatakan sa silyo sa buhit nga Dios. Asa maipon kung masilyuhan sa silyo sa buhit nga Dios? 144,000. Tama? Wala man. Karon, anita sa siling. Padayuron ako niya. Ingon. Distinguished Virtues, Volume 5, 208. With unerring accuracy, the Infinite One still keeps an account with all nations. While His mercy is tendered, with calls to repentance, this account will remain open. But when the figure reaches a certain amount which God has fixed, the ministry of His wrath commences. The account is closed. Divine patience ceases. There is no more pleading of mercy in their behalf. 5T108. 208. Sa ato pa, karon samtang bukas pa ang kaluwasan, ang tanan pudi pang muduol. Tama? Pero kung makumpleto na ang certain amount nga gi-fix sa Ginoo, pila ang patikan? The account is closed. Divine patience ceases. There is no more pleading of mercy in behalf of the sinners. Nabay niingon nga, inig-ka-close diri sa SDA, kay nakumpleto ng 144,000, daton sila sa usa ka lugar, kay magsugod sila gwali dito o mukonverter og kumpanya nga buhit pud tanan. Wala. Sugyan ta mo makaigsunan. Kanang niyentang moadto ta sa Old Jerusalem. Ang ingon sa early writings, kanang pagturon ang nabili niya sa Diyos. Anong ato ta ba sa Old Jerusalem? Kay dito i-establishar ang ato lang ni basahon. Ingon dali. Early writings. Nag-ingon ang pulong mga kaigsuran. Early writings, page 75. Then I was pointed to some who are in the great error. Isa daw ni? Kanang great error. Gamay nga sayo, dakong sayo. Dakong sayo. Believing that it is their duty to go to the Old Jerusalem. Namuadto pa daw sila sa Old Jerusalem. Kung sa kuno nga pagtulunan? Great error. And think that they have a work to do before the Lord comes. Ug magsulti nga na pa sila ibuhaton dito sa pamabot ang Dios. Such view is calculated to take the mind and interest from the present work of the Lord under the message of the third angel. Kung doon na detay madunggan nga inaning mensahe ang makaigsunan, gipalayo ta sa tinuod nga mensahe sa Dios sa ikatulong balita sa mundo. Amping ana. Pagbantay kita ng kaigsunan. Unsa pa ingon diri? For those who think that they are yet to go to Jerusalem will have their mind there, and their means will be withheld from the cause of the present truth to give themselves and others. I saw that such a mission would accomplish no real good. Makaayo dili. That it would take long while to make every few of the Jew even believe even in the first advent of Christ, much more to believe in the second advent. I saw that Satan had greatly deceived some in these things, and that souls are all around them in this land could be helped by them and led to keep the commandments of God, but they are leaving them to perish. Trabaho din ni Satanas mag-igsoon. Kay aron nga ang mga kalag na untak maluwas karon dili na hinuon mga luwas. I saw that Old Jerusalem would never be built up. Kanang never. Na ipaglaom mo la. Na manguyab ka, hinang kagno, napa na ipaglaom. Basin na madala pag paluiloy. Kung mo never lagay na, undang na. Wala natin ipaglaom niya. Ingon diri.
And that Satan was doing his utmost to lead the minds of the children of the Lord into these things now, in the gathering time, to keep them from throwing their whole interest into the present work of the Lord, and to cause them to neglect the necessary preparation for the day of the Lord. Wala na mga kaigsunan. There is no such thing in ikakumandan kung dito sa kuhan, kinaapa dito yung mga wala nakadungog. Ano bitong na-loud cry mga kaigsunan? Sa di pa mo sira ang kaluhasan. Anong na-loud cry para ang tanan, makaunsa? Makadungog. Not necessarily mo adto ka pa sa kadapit kay dito mo magsugod og loud cry. Kay lagi ikarga sa mga kung sa batong kargahanan nga sa una mao pa toy nasabtang Visayas pero karon airplane naman. Lugar na itagna magkaisunan nga wa may balis isang sakyan. Kinahanglan atong masabtan ang tinuod nga mensahe sa Dios gikan sa mga pioneers ug ganhi sa atong manalagna. Kay kung tinuod ka na Seventh-day Adventist magkaisunan, dili ka mamisled sa maong mga pagtiwanan. Usbon ko, ingon pa dito. Testimony treasure. They will always be on the side of the faithful and plain, dealing with sins which easily beset the people of God, especially in the closing work for the church, in the sealing time of the 144,000 who are to stand without fault before God, the throne of God. They will feel most deeply the wrongs of God's professed people. Ngayon dahil sila, kani laging sealing sa 144,000 para laging sa church, wala labot ang sa gawas. Wala magilabot, dapat ay siliwan sa gawas. Mawamabitaw ang taga-gawas, minsahian para musunod sa church. Tama? Diba? Kung sa may purpose sa atong pagminsahe. Dili kay siliyuhan sila dito sa gawas. Dadoon sila sa iglesia, kay dihara sa iglesia magsiniliyuhay. Ini kahuman anang siniliyuhay, maunsa na ang provision? Close. Basagay niyo mga kaigsunan. Early writings 277 to 279. Banin niyo ni. Early writings 277 to 279. Unsay giingon din. Ako na ning kailuban mga kaigsunan ni. Ito na sa kaayo kuha ng ating mata. Sugaan na to. Okay? Maayo galing na kabalik. Salamat. Ingon dali. I was pointed down to the time when the third angel's message was closing. Kung saan ako na ang third angel's message? Kung saan na? Kanang closing na, pasara na, pasara. The power of God had rested upon His people. They had accomplished their work. Wala. Wala na lain pang buhaton. They had accomplished their work. Ingon dere. And were prepared for the trial out before them. They had received the latter rain. Nadawat na nilang latter rain. They had. Past tense. Di ba tama ba? Past tense. They had received the latter rain. For refreshing from the presence of the Lord. And the living testimony had been revived. I saw angels hurrying to and fro in heaven. An angel with the writer's inkhorn by his side returned from the earth. Di, gaganiha ako nasabtan, I don't to correct me if I'm wrong, ni-report, di-resyuta. Dili, report from the earth, kay diri man ang gipang siliyuhan. Gikan siya diri, ni-report siya, asa man siya ni-report, ingon diri. Unreported to Jesus. Haman si Jesus aning panahon na, to us sa most holy place of the heavenly sanctuary. Ini ka kumpleto sa iyang trabaho diri, accomplish na ilang trabaho katong writer's inkhorn nga angel na writer's inkhorn kinsa ganito sumala sa early writings ang third angel mo report siya dito ni Jesus asa si Jesus tuwa sa langit ngayon dahil sila that his work was done and the saints were numbered and sealed. Naunsa na ang mga balaan na ihap na nasilihan na anong kinahanglan man ihapon? Kaya na may number. Kaya na may number na di-fix ang Ginoo para mo sira ang kanglasan. 144,000. Ingon din. Then I saw Jesus who had been ministering above the ark containing the 10 commandments, threw down the censer. He raised his hands and with a loud voice, it is done. Makaigsunan. Salamat ito, Jim.
Pag mayon si Jesus ug it is done, asa na gani siya ani? Nagsulob pag mediatorial robe ug nagsulob na siya sa iyang biste sa pagkahari. Kanus alang siya pwede mo pataliwala para sa kaluwasan sa mga makisa. Sa dihang nagsulob pa siya mediatorial robe. Meaning siya pa ang atong mediator between man and God. Mahuman gani mo ingoy sa it is done. Wala na karon ug ato ning ipadapat sa usalang kahutong sa mga tao kay didto ka sa lenta kinsa may mo pasaylo atong mga tawhana kita wa hawa naman si Jesus, wala naman kay tigpataliwala, wala na may manluluwas kung saon man to sila pagluwas kung luwason pa nato, wala na may Kristo mayroon naman sa it is done natapos naman, wala may second ga it is done kaganihan na may first may second. Kaisonan, we are not to label, di na to labilan ang mga na-record sa Spirit of Prophecy just to separate events. Nga naman, tinaw kayo ang gipahayag sa Espiritu Santo na inikakumpleto sa trabaho sa third angel. Kaya wala na may laing mo sunod. Paminawan niyo mo kay Kaisonan, ako ba'y mo sunod? Kaya ang delikado ang igbalitsuran tang napay mo sunod. Volume 5, Volume 6, Volume 5 I mean. Para, sinsya lagi mong magkaiksunan na kay medyo natabihan mo kita na The third angel of Revelation 14 is represented as flying swiftly through the midst, crying, "Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus." Volume 5, 206 to 207. They have a message of so great importance that they are represented as flying in the presentation of it to the world. They are holding in their hands the bread of life for the famishing world. The love of Christ constrained them. This is the last message. There are no more to follow. No more invitations of mercy to be given after this message shall have done its work. Kining third angel nga gidala karon, salamat kay Brother. Kining third angel nga gidala karon, this is the last message. There are no more to follow. Saya na bagamitan tag ang uban naguna-huna nga there are no more light to be revealed. Magkaigsunan in terms of light to be revealed. Na yung light nga ma-reveal, for there are no other message to be revealed. No? Ay, light, kay siyempre kita ka ng third angel's message, dugay naman kay naka-light, pero karos alam pa nalamdagan ang naka-light. Kay karon pa nabuksan sa Ginoo sa ato, pero may tagdoy may another message na i-reveal, wala nila yung message. Ang third angel's message ra. Kung kinsa ang nagdala sa third angel's message, ang tinukod ni 70 Adventist. Amen? Sa dihang matapos na ang dakong buhat, sa mga tinuod nga Adventista sa pagwali sa tibuok kalibutan. Close of provision. Wala na'y tigpataliwala, wala na'y maluwas. Unsa na dayon sulod? Unya ay isgutan na to. Napamangkoy time. Ilang time? 20 minutes. 20 minutes na lang. Tinala ko ni isgutan ng four corners of the earth. Nahibalaan naman ni kaganiya. Unsa man yung four corners of the earth? Unsa man yung angel ascending from the east? I-explain na ako kaganiya, ascending from the sun rising. Ingon ang TM. The mighty angel, TM, Testament to Ministers and Gospel Workers 444. The mighty angel is seen ascending from the east or sun rising. Sabot na, sun rising. Dili gyud siya literally nga sidlakan. The mightiest of angels has in his hand the seal of the living God, or of him who alone can give life, who can inscribe in the foreheads the mark of inscription, to whom shall be granted immortality. Now, ingon ang early writings, I then saw the third angel, said my accompanying angel, fearful is his work, awful is his mission. He is the angel that is to select the wheat from the tares and seal or bind the wheat for the heavenly garner. So, mo ni siya magkaigsunan. Karon, wala tayo duda nga ang silyo makit-an diha sa subok sa Dios, especially sa fourth commandment.
The living saints, ila ang mga patikan? 144,000 in number. Sumala sa Daniel and Revelation 465 of sa early writings. Ako nigi-compare mga kaisuna na. Kaning Daniel and Revelation, gikan ni Uriah Smith, pioneer nako. Akong gi-compare kung bariha ba po ang giingon ni Sister White sa early writings, pareha sila. Pilay patikan? 144,000. Wala sila managlahi. Niya pagigisulat ni James White. James White niya, mabasa sa SD Encyclopedia, Commentary Reference Series, Volume 10, page 1030, quoted sa Review and Herald, August 10, 1897. Kang James White niya, so na ikang Sister White, na ikang Uriah Smith, na po ikang James White. Kung sa iyang ingon niya. The 144,000 must mean a definite number. Definite, meaning, when you say definite number, fixed number. Composed of just so many individuals, it cannot stand for a larger number. For in verse 9, another company is introduced which is indefinite in its proportion and hence is spoken of as great multitude which no man could number. So ilang grupo ang represent sa Revelation 7 verses 1 to 14. Duha na. Unsa sila? Great multitude. 44,000. Mura ni sila yung classification sa maluwas. Great multitude, yung 100,000. Okay? Kadayon. All tribes of Israel, kay balutang adin na literal Israel. They sing a new song. Kung sa'yo pasabot ani makaisunan. Song of their experience. Sumala sa great controversy 649 o sa Daniel and Revelation 627. So ako lang nag-compare kung sa explanation sa pioneer o ang Sister White. Not defiled with women, for they are virgins. Sa Daniel and Revelation 627, nagpasabot nga ang 144,000 nga sa makausa na dugtong. Women means church. Woman means church. Women means churches. So, that defiled with women, nagpasabot nga sa makausa na dugtong sila sa sayop nga iglesia apan ilang giputol ang maong kadugtungan sa dihang nakita nila nga dili na maayo ang pagpasakop niya. Kung sa pag-iingon ni Sister White, Christ Object Lessons, they are called virgins because they profess pure faith. Dili sila pwedeng magbulingan sa pagtulunan sa ubang iglesia. Butli. First fruit of the Lamb. Sa Malaysia mga kaisun, hindi. Ibalik na ko gamay. Manong gitawag sila first fruit mga kaigsunan? Ang kinadunggan na ning amigo na ko na-explain, kaya may first fruit na napoy second fruit. Kana, kung mabasa. Kaya volume 7, page 71 sa Spirit of Prophecy nag-ingon, one sentence of the scripture is of more value than 10,000 of man's ideas to us. They are first fruit unto God and to the Lamb. This term appears to be applied to different ones to denote special conditions. Christ is the first fruit as the antitype of the wave sheep. The first receivers of the gospel are called by James a kind of first fruit. James chapter 1 verse 18. So, the 144,000 being prepared for the heavenly garner here on earth during the troublous scenes of the last days being translated to heaven without seeing death and occupying a preeminent position are in this sense called the first fruit unto God and the Lamb. With this description, the 144,000 triumphant, the line of prophecy which began Revelation 12 comes to close. No? So, mo na, anong gitawag sila first fruit? Kung saan may pasabot aning without seeing death? Review and Herald, August 10, 1897. Do the 144,000 only those who never passed through death? Not at all. The conditions of the prophecy make it necessary that many who are now in their grave should be included in the 144,000. Daghan. Daghan. Na ma-appeal sa 100%. What lang kong example? Sa last day events, Mrs. Hastings, kung sa'yo komentaryo ni Sister White, Week. siya mo bangon, uban sa
Dili na among brand, dapat among, tuluan na to Sister White, among mong tayo mong gigamit. So, nga weed man ang iyang gigamit. But rest assured that they are synonymous. Silinjuwet with rapod. Oh, weed ra pud siya, pero kasunod man siya sa giingon nga only 144,000 enter this place. James White Review and Herald, 36 September 23, 1880. Those who die under the third injustices are a part of the 144,000. There are not 140. Dibasa ko na rin kaganiya. Dili sila addition. But help make up that number. Yara. Great Controversy 637. All who have died in the faith of the third angel's message come forth from their tomb glorified to hear God's covenant of peace with those who have kept His law. Kanos sa dihang dunay kusog na linog, diha sa taliwala sa ikaunom o ikapitong. Katong mga matay di asa pag taon na na. Ha? Yan na. Napay 30 minutes. 13? 13? 1 break, wait. Maganda mo 50 minutes. Okay. Busa, ang Bible commentary nag-ingon, let us travel all the power that God has given us to be among the 144,000. Karon, ani na tayo rin. Napakoy 30 minutes na. Balik ta sa Ezekiel 9. Gisgutan na to, nga ining kahuman sa pamatik, muun sa ganit ko na ang provision. Close. Kung sa gingon sa Ezekiel 9. Ano ko sa Ezekiel 9? Tanaw na to. O parehas ba? Ang giingon sa Biblia o kang Sister Wayne. Ezekiel 9 verses 4 and onwards. Nag-ingon na rin mag-exunan. Og si Jehovah mingon kaniya. Lumakaw ka latas sa taliwala sa syudad, latas sa taliwala sa Jerusalem. Insa ganin ni Jerusalem girepresentahan karon? Adventista. Ingon diri. Spatan na to. Spatan. Makaya raman ita. Ayan. O ibutang ang usa ka timaan sa agtang sa mga tawo nga nagpanghupaw ug nga nagtiyabaw tungod sa tanang duluntanan nga ginabuhat sa taliwala niini. Ug ngadto sa uban miingon siya sa akong pagdungog. Lumakaw kamo sunod kaniya latas sa syudad ug manigbas kamo. Unsay sunod? Human sa sugok nga magpatik. Unsa nay sunod ayon? Isa may tigbason. Ito walay patik. Asa man yung walay patik? Punta na ko ng asa man yung walay patik. Ang ato bang application ani kay for judgment shall begin at the house of God. For judgment shall begin at the house of God. Ang atong huna, salamat kayo. Ang atong huna-huna ani sa sulod ra gyud sa iglesia. Kung sa gani mahitabo atong sa sulod sa iglesia nga di mapatikan kay wala nagbatinumano sa third angel's message. Abandon their position and join the ranks of the opposition. Tuana niipo na katong mga makatiki katong di matinud-ano niipo na didto sa mga oposisyon. Laray sa kasupat. Laray nas kasupak. So nganong butangan ba nato na pa dito sa wala na. Duha ra ka klase sa katapusang panahon. Kung ako di ko mapatikan, tanaw ra gud yung makaigsunan kung naabay laing klase. Okay, mapatikan sa Dr. Tebel. Dito Ah. na sa... Tanawa, volume 5, 212. Wa na. Katong nasa sulod sa iglesia nga, wa papatiki, niipo na dito sa kabato. Paano nagpabilin pa sa iglesia? 212. Our own course of action will determine whether we shall receive the seal of the living God or be cut down by the destroying weapon. Duhara. Madawat ang silyo or i-cut down. Kanina puntas cut down, di rin sa tamagdaot ang cut down. Kung sa may kahulugan, aning tigbas. Ha? Okay. Sabi ninyo mga kaigsunan, pagbasa mo sa history, sa netabo sa Amerika. Amerika! Around 1980s kapit, itito ba ito sa batong tuig? Pagbasa mo kung sa'yo nahitabo. May mga grupo nga gimasakir sa mga American soldiers kay manigbas na unta sila. Kay ila naging illiteral o apply ang Ezekiel 9. Kaya na may giingon lagi sa TM, this message will be literally fulfilled. Tanawa ha, atong paminawon mga kaigsunan.
Unsa kay pasabot ani? Testimonies to ministers and gospel workers. Ito kining paminahon. Asa mo yung page, ha? Ha? Ang isa ta. Tinigbasa ng literal bibo mo dyan kaya daghang kay kong sundang. Ha? Putol sa pundok ba? Oh. Kay maon ni siya eh. Basta dyan. Ha? Paret kami, sa paret lang. Kaya sa mo din ha kay. Dahil makabalos pa rin may mga sundang. Basta dyan. Sa tama kay sunod na. Testimonies. Pares. Ana. Nga alam ko. Daghang kong sundang. Testimonies to ministers. Ay, usap sa tama kay sunod. Tilingban. Kabutan na sa ninyo kay sunod. Wa naman ko tayo lisod mo ko kay. Pinay time lang. Basta yun. Ha? Kadali na siya mga isunod. Kinaghangkod kayo na ito. Tara! Kasama na? Diyos ko po man. Hindi ba yung tik masay? Ana na. Literal na. Testimonies to ministers and gospel workers 431 to 432. 431 to 432. Ingon diri. Read Ezekiel 9 verses 2 to 7. The command is, slay utterly, old and young, both maids and little children, and women, but come not near any man upon whom is the mark, and begin at my sanctuary. Saan ko no? Tigbason ang tanang walay. Asa gani ang pinatikay? Sa sulod sa iglesia. Unsay himuon katong nas tagagawas? Dadon sa sulod sa iglesia. Unsay mahitabong nato sa sulod sa iglesia nga wa makadawat og patik? Niipon sa kabatok. Niipon sa kabatok sumala sa Great Controversy 608. Lares kasupa. O niipon lares kasupa. Wa na nagpabilin sa sulod sa iglesia. Ambak na. Ingon dire. Then they began at the ancient men which were before the house, saith the Lord, I will recompense their way upon their head. The words, pag-obsli utterly, unsa day litukon nga pulong sa manulunda. The words will soon be spoken. Go your way and pour out the vials of the wrath of God upon the earth. Unsa day ito pasabot na inihaway? Paghiyabu sa bayan. Ito pitok hampak na. Ito naman na kanang sa Revelation 17 na na. Pag ingon diay ang tanang walay patik, tigbason, nagpasabot nga ang tanang walay patik, buuan sa katapusang 7 ka mga hampak. Dili day tigbason og literal. Literal lagi. Ora tag night. Pwede na kong naghanas sa nirang. Dili sapot ko ko. So ang patig na sapot. Ingon diri magkaigsunan na, unsa kunoy mahitabo ani di ay? Nihulog sa katapusang 7 ka hampak na kaigsunan. Napay walihanang magpabiling buhi. Kanus agarin ni mahitabo, inig humag pamati. Pag humangyog pamati, inig kakumpleto sa 144,000. Ang Diyos, it is done. Naunsa ang kalwasan? Close. There is no more pleading of mercy. Unsay sunod ilitok? Tigbas. Unsay meaning sa tigbas? Ibubo ang hampak. Mo'y nahitabo. So mga hulog din ang katapusang 7 ka mga hampak. Kinsay pabili na lang? Ang tinuod ng katawan sa Diyos. So muni ang atong baruganan ingon nga Seventh Day Adventist. Tanawan yung lagda, naman yung lagda. Tinaw kay sa lagda nga original sa Seventh Day Adventist. So ang baruganan nato ingon nga Seventh Day Adventist kung tinuod ka nga Seventh Day Adventist. Dili itong pagkahuman diri sa sulod sa Seventh Day Adventist.
unahon tog laglag tong ni adiri pero open pa tong tuwa didto. Wala na makaigsoon kay ang naadiri nga dili makadawat sa patik mo ipon didto sa tagagawas. Ambak na, ambak na. Oh, sa ato pa, kung anaon na to pagsabot ng kahuman dinhi. Oh, ini kahuman dinhi pananglitan ha, nagaan tala mo example. Ini kahuman diri sa sulod sa SDA. Pananglitan lang, pananglit lang ni kadi man gini tinuod. Ini kahuman diri sa sulod sa SDA. Layo mapatiki. Unsa ganito mo mahimo atungo nagtuman sa third inches message bakit sa mo mapatiki mo adto sa ipon sa kasupa. Dabi karon kay magwali pamantaad tupod nila. Why masilutan? Niya kay may kumunto sa bito kampak nag Di, lahi man kuno lagi. Kung ato bang uyunan tong pagtuo nga or presentasyon nga, lahi ning dire, lahi po tong ilaha dito, lahi tong nagkaong baboy, lahi ning gihatagan og health report. Dili man yung anak makigsunan. Ngano man, isa lamang ka message ang gihatag karon. And this is the last, no more to follow. So kung ang atong iminsahe karon, punta na ko ni makaigsunan. Asa iminsahe ang 13 days message sa sunod sa Iglesia sa tibuok kalibutan? Ha? Ay, ato daw basahon. Basin day basik ako na sayop ba? Ato daw pabinaw. Para sa sulod ko daman, wala man. 200. Nara. 236 sa volume 8 sa testimonies. Ingon Sister White, I have a work of great responsibility to do, to impart by pen and by voice the instruction given me, not alone to 70 Adventists but to the world. So ang responsibility nga gihatag ang Sister White nga iyang i-publish by pen and by voice, kung saan man to siya? Oh, dili lang para sa 70 Adventists, para sa tibuok kalibutan. Kay ang kalibutan lagi kabigon kay diri sa sulod naa ang pinatikay. Dili kay magpinatikay ta ning naa sa sulod ipaulahin nato tuntas na oras. Wala may tayo adto nila. Kay ini ka clause of provision, unsay mosunod, slay utterly. Unsay meaning sa pag-ihaw, pagtigbas, 7 katapusan dito ka mga hampa. So karon mga kaigsuonan, tinaw kayo ingon dere. And I hear the angel of the waters say, Thou art righteous, O Lord, which art and was and shalt be, because thou hast judged us. These heavenly beings in executing the mandate of God ask no questions, but do as they are bid. Nag-question pa ba sila sa Ginoo? Sa diyang gingon sila, ibuko na, bayal niyo. Tingnan pa ba sila? Tigbas man ni Ginoo. Nganong bayal man ni? They do without any question. Ang pangutana makaisunan, kita ba'y mo question ani nga ang angel di kani mo question? Problema na nato makaisunan. Puro nang hinaot ko nga atong hunahuna ma-enlighten. We have to study the history. Tama ang giingon sa volume bukuan sa Selected Messages niya 367. Magtuon kita sa history sa katawhan sa Dios ug sa iyang buhat. Kay kung di ka magtuon makaisunan kung sa nahitabo, paminawan niyo. 2 minutes na lang. Salamat kayo lang. Ingon dere. Book to sa Selected Messages, page 20. Our people need to understand the reasons of our faith and our past experiences. Ang atong katawhan kinahanglan masayod sa rason sa atong pagtuo sa atong naging kasinatian. How sad it is that so many of them apparently place unlimited confidence in men who present theories tending to uproot our past experiences and to remove the old landmark. Nanong kinahanglan tang mag-tuo history o kinahanglan tun-an nato ang atong landmark muhon sa atong pagtuo. Unsa ganito muhon sa atong pagtuo? Ang kamatuoran. Kay dunay mga tao di ay nga mo present og teorya. Teorya, unsa nang teorya? Akong explanation nga dili nako gibasa or gibasa nako gi-explain nako sa akong kaugalingong explanation nga ibton ang atong karaang muhon. Example, unsay karaang muhon nato? May tungod sa 144,000 ang namatay apil o dili? Unya ibton ko na karon unsay isulti sa Dios anak nato?
Sa ingon din makasusubo. Kay may mga tao nga muibot sa atong karaang muhon. Masubo ang Dios. Nanginaot ko makaigsunan nga kitang mga Adventista magpabilin tang tinuod nga Adventista by declaration and by reality. All pretension is of Satan. Ang tanang pagpakaroon ingnon iyang Satanas. Tanang pagpakaroon ingnon. Ako makaigsunan. Pila kasimbahan akong diadto sa Adventismo. Ngayon ako bandit, ikaw walit sorry tayo. Lahi ko nito. Nga naman, di ko pwedeng mamakat. Ngayon ko rito, si Adventismo. Nawagay ko maghatag kung type ito. Bakakot ko. Kung sa likod na sa langit na kaigsunan. Di ba baka? Kung nagpabilin lang po ko sa sunod sa Seventh Adventist kay na ako'y giuna-huna, na ako'y muhimo. Sa'yo. Nagpabilin ko ba? Kung na ako'y gustong himuon, pero di na ko kumbinsido sa ilang mensahe. Kung saan na siya? So, salamat sa Diyos. Hinaot ko ang Diyos magpanalangin ka nato nga puna. Alang sa mga pangutana, i-open na ko ang langisa. Dili lang sa ako, kung doon na may pangutana sa iyang presentasyon, mahimok sa inyo siya. Tapos na ito ang mga presentasyon.